So ayun na mga lodi, mga angkol, nalinis natin yung kanyang mga contact, kanyang platino kung tawagin. Ayan, so kung wala kayong brush na tulad ng ginamit ko, pwede naman liha. So yung magaspang, ayan, so 15. Magandang araw mga lodi. Ayan, so basic starter repair tayo ngayon. Di starter motor ng Honda Accord na ito. So basic cleaning dahil minsan sumasablay. Meron yung time na mabilis umikot, meron yung time na hindi. So linisin natin ang kanyang commutator, yung nilalapatan ng kanyang carbon brush. At syempre check din natin yung kanyang carbon brush kung makapal pa. At tong kanyang platino or contact point kung tawagin, dahil di platino pa ito mga lodi. Ayan, so linisin natin. Gamit tayo ng 8mm Phillips screw, flat screw, 7mm, 12 at 13mm at 14mm. Yan yung mga kailangan natin para mabaklas tong starter motor na ito. So tara, sundan nyo lang ito mga lodi. So linisin natin, baklasin natin mga lodi. So unang una, so tanggalin natin yung kanyang contact point mga lodi, pinaka platino nya. Ayan, so gamit tayo ng 12mm. Ayan, so tanggalin natin itong tornilyo na to para mailabas natin yung kanyang contact point o platino kung tawagin. Tanggalin natin yung tornilyo na yan, ilayo natin yung cable. Iwagan natin itong 14mm na ito. Ayan, iwagan natin yan. Ganun din sa kabila, iwagan din natin yan. Ayan, so maluwag. Kung kayang tanggalin, pwede nang tanggalin. Baklasin natin itong tatlong 7mm na yan. 7. Hindi nyo lang makalmipat dahil may spring yan. Bilhin lang muna tayo. Tatlo. Ayan. Sabi natin yung mga tornilyo dito para hindi masalat. Ayan, tapos bunutin natin palabas. So ito yung kanyang platino kung tawagin, yung kanyang contact point mga lodi. Ayan dito. Ayan, so dito lumalapat itong kanyang pinaka solenoid na ito. Ayan, so ito, so marumi na kung nakita nyo mga lodi. Wait lang, so pakita ko. So wala na yung kulay tanso nya. Dapat kulay tanso yan, or lalabas yung kulay tanso dyan para pagdikit nya rito, so maganda ang contact. So dito marumi na rin yung kanyang contact. Ayan, nakita nyo yan, kabilaan na yan. Dapat labas din yung kulay ng tanso nya, parang ito. So tanggalin natin tong mga contact na ito, pati ito. So linisin natin mga lodi. Ayan, so hiwalay natin. Puti na lang. Ayan, so yan lang linisin natin. Ayan, yung contact niya na yan, dapat labas ang tanso dyan para maganda ang daloy ng kuryente. So ito ang linisin natin. At syempre check din natin yung kanyang armature. Ayan, tanggalin mo natin yung dalawang screw na ito. Commutator ang kanyang carbon brush. Bunutin natin ng buo. Ito, dinan mo lang pababa. Ayan. So ayan mga lodi. So wala na rin, madumi na rin. Kailangan ng linisin yan. At itong ating carbon brush ay so makapal pa. So ayos pa yan. Bali ang lilinisin lang natin ay ito, mga contact nya. So ito marumi. Meron din sa kabila, marumi din. Itong contact nya rito marumi din. At syempre ito marumi din. Ayan. So linisin natin ito mga lodi. So ito na mga angkol, mga lodi, so malinis na. So dapat ganyan, hindi tulad kanina, dapat labas yung pinaka bronze or tanso nya. Ganon din to sa kanyang contact point, kanyang platino yan. Yan, malinis. Sa kabila, malinis kasi dito lumalapat yon. Bali ang nangyayari mga lodi ay bali nakaganyan yan. Yan.
Dapat pag nagdikit siya, maganda ang contact. Kaganyan yan mga lodi, oh. Yan, so dapat maganda ang contact nila para mabilis ang daloy ng kuryente. Ayan, so okay na yan. Okay na rin to. At ito na yung sunod natin. So dito, liha lang gagamitin natin dito mga lodi. Liha lang. Ay, lilihain lang natin to ng so yan mga lodi. Okay, nakikita nyo yan, ganyan. Dapat lalabas yung kanyang pinakatanso. Pagka ganyan, so okay na yan. So pwede natin linisin yung kanyang mga housing at pwede natin i-assemble mga lodi. So ayun na mga lodi, mga angkol, nalinis natin yung kanyang mga contact, kanyang platino kung tawagin. Ayan, so kung wala kayong brush na tulad ng ginamit ko, pwede naman liha. So yung magaspang, ayan, so 15. Joke lang mga lodi, so 150 pwede yan na pangliha dyan. Ayan, so lihain nyo yan. Huwag nyo lang ubusin, palabasin nyo lang yung pinaka bronze nya, yung pinakatanso nya. Ganun din sa kanyang armature, itong nilalapatan ng ating carbon brush. So palabasin nyo rin yung pinakatanso nya. At itong wire nya mga lodi, yan. So ito yung wire papunta sa ating motor mismo, galing sa ating contact point. Ayan, so linisin nyo rin yan, palabasin nyo lahat ang tanso nyan para walang loose connection. So ngayon, assemble natin. So unahin natin tong kanyang commutator or armature para shoot natin dito. So dahil hindi basta-basta papasok yan mga lodi, dahil yung ating carbon brush ay babangga pag sinuksok mo yan. Tulad nyan, tingnan nyo, ayan. So hindi basta-basta papasok yan, kaya kailangan mapaatras natin yan. Para may shoot. Ito yung ating carbon brush, ito yung pinaka-spring nya. Kailangan sungkitin nyo yung spring para umatras. Tulad nito, yan mga lodi. Tingnan nyo. So mabigat. So ganyan muna natin. So bali mangyari, walang nakalabas na carbon brush. So para magtago yan, dito sa likod yung kanyang spring. Yan, so sungkitin nyo pataas. Sabay tulak sa carbon brush. Habang sinungkit nyo, itulak nyo yung carbon brush. Ayan siya. Pagka ganon, palagpasin nyo na lumagpas yung carbon brush sa kanya. Tapos ganyan na mangyayari. Ayan, nakadiin na yung spring sa kanya, so hindi na siya lalabas doon para makapasok yung ating armature. Ganun din sa kabila. Pag nakalabas, ano yun, dinan nyo lang sa loob ng ganyan, tapos sungkitin nyo yung kanyang spring para pasok na pasok yung ating armature. Ayan, so bali ganyan. So wala nang carbon brush nakalabas. Pag sinusok na rin yung ating armature, ayan mga lodi, mga angkol, ayan, so pag lusot na lusot, so walang sabit. Lahat ng carbon brush ay nakalabas na. So tulak mo na lang yan. Ayan, so bali tulak mo na lang isa-isa. Ayan, so tulak mo na lang. Ayan, so ganoon din sa kabila, tulak mo lang. So ganoon din sa kabila, tulak. Ayun siya. So ngayon, ayun na. So nakalapat na silang lahat. So pagka nakalapat na lahat, so pwede natin ilagay sa kanyang housing. So hanapin nyo yung tatak natin kanina. Ayan, ito yung tatak natin kanina, yung guhit. Itapat natin yung guhit natin dito. Ayun siya. Pagtapatin lang natin mga angkol. So magkatapat siya hanggang sa taas mga angkol. Ayun. Tapos ngayon, ilagay natin yung kanyang takip. Itong kanyang takip, madali lang naman yan. So ito, pasok nyo rito. Bali pa ganyan. Yan siya mga lodi. Ayun, so magkakatapat na yung guhit natin. Pwede natin ilagay yung kanyang mga tornilyo. Ganun lang yun mga angkol. Tapos sa kabila, ganun din. Yan. Tapos gamitin natin ng 8mm. Huwag ka dyan. Yan. Dito sa likod, huwag natin kalimutan yung screw dito. Dahil may screw dyan mga angkol. Ayan. So huwag nang kalimutan. Lagay nyo rin yan. Para hindi maiwan. Baka makalimutan. Sa kabila. Screw. Ayan, so pagkatapos natin dito sa kanyang motor, lipat naman tayo sa kanyang contact point mga lodi. Ayan, so ilagay natin itong platino na ito. So ilagay natin sa kabila dito. So babantayan yung mga lodi yung kanyang mga insulator. Ayan, kailangan nakalagay yung mga insulator na yan, yung color black na yan. Ito,
baka masira or mawala. Dapat andyan pa rin yan, pinaka insulator nya. Yan, lagay natin doon. Yan. Tapos ito insulator din, plus spacer, plus nut. Sa kabila ganun din. Ayan, so ganun din sa kabila. Ayan. So dito sa kabila tanggalin natin. So yung itong contact point lagay natin dito sa pagitan. Yan, sa pagitan, sa gitna. Sa gitna natin lagay. Yan, hindi ganun mangyayari. Yan, so bali ganun mangyayari. Lagay natin sa gitna. Ayan, saka natin lagay itong kanyang tornilyo. Tapos insulator ulit. Insulator, washer, nut. Yan. Nut na 14mm. Ito natin ng 14mm. Kailangan mahigpit para hindi mag-loose contact. So mga angkol, kailangan mahigpit. Tapos itong kable, lagay natin. Yan, tapos itong kanyang nut na 12mm natin. Sa kabila, huwag natin kalimutan higpitan. Higpitan din natin. Yan, kung sigurado ng mahigpit, pwede natin lagay yung kanyang ito, pinaka bulb nya. Yan, so ito yung tumataas baba, pag ganyan lang yan. Tapos yan, ganyan, pinakatakip lang kanyang platino. Yan, so 7mm 7mm lang yan mga angkol. Yan. Ayun, so okay na mga angkol. Ayan, so okay na mga lodi. Ayan, so nabuo na. So kailangan mahigpit lahat. So pag mahigpit ang lahat, so pwede nating i-testing sa battery para ma-testing kung gumagana ba. Ayun mga lodi, so testing na natin. Ayan, so yung ating starter motor ay kahit anong body ground, kahit anong part ng ground or body ng starter motor, so idikit natin sa negative. Mas maganda kung may kasama. Tapos mag-tap tayo ng isang wire papunta sa positive. So isang wire papunta sa positive, papunta dito sa tornilyo na ito. At isang wire pa na extra wire pan-testing naman natin dito. Ayan, so mga dito. So testing natin. Ayun, so gumana na mga angkol sa ayos. Ganun lang ang pag-testing bago natin ikabit. Ayun mga angkol, mga lodi. So nakabit na natin. Ayan. So at nakabit na rin natin yung mga terminals ng battery. So syempre kung kayo, halimbawa, so nag-repair kayo ng starter, pwede nyo i-testing muna sa labas. So wag nyo munang ikabit. Dito pa lang sa battery, pwede nyo nang i-testing para sigurado kayo na okay yung ginawa nyo. So ngayon start natin. Syempre check ang mga battery kung mahigpit. Tapos punta tayo dun sa loob. So start natin mga angkol. Yan, so yung hinarangan yung daan natin. Sino ba nagharang ng daan? Hinarangan yung pintuan. Ngayon start natin mga angkol. Ayun, so turn on ignition. Ayun siya. Dati mga angkol, mga lodi, kapag in-start mo to, so dati ang mga angkol, mga lodi, pag in-start mo to, so yung unang start mo ay parang hirap yung ikot, tas biglang bibilis, at minsan naman yung papalpak kahit ikutin mo yung susian, so walang response. So ngayon start natin, so naka-on na, start natin. Ayun mga lodi, oh. So start na siya. So patay natin. So start natin ulit. Start. Ayun. Ayun mga lodi, so ayos, patay na natin. Start ulit. Ayun siya mga lodi. So one click start na. So ganun lang ang pag-repair at paglinis ng starter motor ng Honda Accord, yung old man ng mga lodi, mga angkol na 1994 model. Ayun, so sana may natunan kayo mga lodi, mga lods, mga idol.